Rika's POV. Take off your damn clothes! Sigaw ni Sir Terence. Hindi ko alam kung bakit gusto niyang hubarin ko ang damit ko. Hindi naman ako mabaho. Saka kakapalit ko pa lang ng damit ko. Bakit ba kailangan kong hubarin ang damit ko, Sir Terence? Tanong ko sa kanya. Nanlilisik ang mata ni Sir Terence. Kung iba makakakita, tsak na matatakot sa kanya pero hindi ako. Sa isang taon kong nakasama si Sir Terence, naging bingi na ako sa mga pagsigaw niya at nakasanayan ko na ang galit niya. How many times have I told you, Rika Samonte, na huwag ka maliligo sa dagat? Bigla akong kinabahan. Isa sa ipinagbabawal ni Sir Terence ang maligo ako sa dagat. Pero dahil sadyang matigas ang ulo ko, hindi ako nakikinig sa kanya. Pag alam kong nasa silid niya si Sir Terence, nagpupunta ako sa dagat. Ang sarap kaya na lumangoy. Hala, paano niya kaya nalaman na napunta ako sa dagat? Ang alam ko, nasa silid niya siya kanina. Sinigurado ko pang nasa silid siya bago ako nagtungo ng dagat. Sa isip ko at napatitig ako kay Sir Terence. Don't answer me, Rika! Sigaw ni Sir Terence. Mukhang galit na talaga ito. Sir Terence, ano bang gusto mong unahin ko? O nga ba rin ang damit ko? O sagutin ang tanong niyo? Shit! Why did I let you stay with me? You're so stubborn! Sigaw ni Sir Terence. Tuwing nagagalit siya, lagi niyang sinasabi ang katagang iyan. Shit! Why did I let you stay with me? You're so stubborn! Mahina akong panggagaya sa tinira ni Sir Terence. Ang hot sana ni Sir Terence at makalaglag panty ang kagupuhan at katawan. Kaya lang parang pinaglihi sa sama ng loob. Gusto ko nalang takpan ang tainga ko na masakit na sa kakasigaw niya. Sir Terence, pwede naman magsalita ng may nahon. Hindi mo kailangan sumigaw. Malapit na akong mabingi. Bakit kasi ayaw mo ako magpunta ng dagat? Ang sarap kayo lumangoy, saka shut up! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil sa pagsigaw niya na naman. Did you forget what I told you, Rika? Once you disobey me again, I will punish you again. Did you forget? Don't answer me, Rika! Sigaw niya na naman. Hindi ata alam ni Sir Terence ang magsalita ng mahinahon. Kinabahan na ako nung gusto sa tinura ni Sir Terence dahil hindi ko naman makakalimutan ang sinabi niya. Agad kong hinubad ang mga saplot ko. Kaya pala gusto niyang hubarin ko ang damit ko para sa parusang gagawin niya. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Kinakabahan ako. Binuhat niya ako. Agad ko ikinapit ang mga binti sa bewang ni Sir Terence. Dinala niya ako sa silid kung saan ginawa niyang unang parusa niya sa akin. Noong una makapasok ako sa silid na may mga kakaibang mga bagay na makikita. Takot ang naramdaman ko sa itim na silid ni Sir Terence. Noon nakala ko haunted house ang mansyon na ito dahil sa itim na silid. Nakabilin-bilin na ni Sir Terence na huwag akong pumasok. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa kama. Agad niyang ibinuka mga hita ko. Makailang beses na pinalo ang hita ko kaya namumula na ito. Hindi ako nakakaramdam ng sakit. Mas nangingibabaw ang pagkasabi ko. Itinali niya magkabila kong kamay sa kama at ganun din ang ginawa niya sa magkabila kong paa. Paparusahan mo na ba ako, Sir Terence? Why did I let you enter my dorm life? Mahina at mariin niyang turan habang tinititigan ang katawan kong walang kahit na saplot at nakatali sa kama. Lumakad si Sir Terence patungo sa isang cabinet at nang magbalik, may hawak siya isang bagay at hindi ko alam kung anong tawag. Tumayo si Sir Terence sa paanan ko. Matagal niyang pinagmasdan ang kabuuan ko. Nakaramdam ako ng kiliti sa tiyan ko sa uri ng tingin ni Sir Terence. Nung unang mapadpad ako dito, hindi kakakitaan ng emosyon ng mata ni Sir Terence. Ngayon, panakanak-ang nagpapakita siya ng emosyon katulad ngayon. Nawala ang kainosentehan ko simula nang maparusahan ako ni Sir Terence. Namulat ang mata ko sa kamunduhan. 1 year ago. Rika! Sigaw ng tita kong bruha. Nahulog ako sa kama sa pagkagulat sa pagsigaw ni Tita Maureen. Ang tita kong hindi pamilya ang turing sa akin kundi isang katulong. Para kung sa Cinderella na walang Prince Charming na magliligtas sa kamay ng tita ko at ang dalawa kong pinsan. Tita naman, sa kakasigaw mo mawawalan ka na ng boses. Nauna ka pa sa alarm ko. Bakit mo? Aba, Rika, huwag mo akong pagsasabihin o sasagot-sagutin sa sarili kong pamamahe. Magsaing ka na, tanghali na. Tanghali na, nakailata ka pa. Gutom na kami. Palamunin ka ng tamad-tamad mo pa.
Ganitong umaga ko lagi sa bahay ng tita ko na daig pa ang nakalunok ng microphone sa lakas ng bunganga at laging high blood sa akin. Palibasa'y maganda ako at sila, mga bruha. Tita naman, hinaan mong volume. Masakit ang tenga ko. Haba, talagang ginagalit mo ako, babae ka? Umigkas ang kamay ni tita. Handa na naman akong hampasin kaya tumakbo na akong patungo sa banyo. Ay naku naman, ang aga-aga nagsimula na naman si tita na magbunganga. Inay, sana sa ibang mo na lang ako pinamigay kaysa dito kana tita nakatulong ang turing sa akin. Mahina akong turan. Sabi ni tita, iniwan ako ng nanay ko sa kanya noong 5 taong gulang pa lang ako dahil hindi ako kayang buhayin. At nang may makilalang lalaki ang aking ina, sumama ito doon at wala nang naging balita si tita Maureen sa aking ina. Inuha ko ang morning routine ko. Pagkalabas ko ng banyo, agad ako nagpalit ng damit. Tsak na marami na may pag-uutos ang tita ko at ang dalawa kong pinsan na feeling mga senyorita na walang ginawa kundi ang maupo at mag-aral. Samantalang ako lahat ng gawaing bahay ginagawa ko bago ako pumasok sa eskwela. Nag-aaral ako habang nagtatrabaho. Dahil sa matataas kong marka, nakakuha ko ng scholarship kaya wala akong binabayaran sa universidad na pinapasukan ko. Habang nagluluto ako ng almusal, ginagawa ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan nila tita at ng dalawa niyang anak kagabi. Rika, hindi pa ba yan luto? Baka malit na kami. Tura ng pinsan kong si Magda na feeling maganda kahit puro tigidig ang mukha. So sobrang pagkainis ko sa kanila kung ano-anong panlalait sa isip kong ginagawa ko. Malapit na po ito, madam. Malapit na maluto. Gusto ko yan. Pag tinatawag mo ko, madam. Feeling ko yung ganda-ganda ko at ang yaman ko. Pag ako nakapangasawa ng mayaman, gusto ko ganyan itatawag sa akin. Tura nito at may papikit-pikit pa ng mata na animoy nangangarap ng gising. Kahit ang kargador sa palengke hindi magkakagusto sa iyo dahil sa kaartahan mo. Bulong ko at ngumisi ako. May sinasabi ka ba, Rika? Anong hiningising-ngisi mo dyan? Sabi ko po, madam, sana'y matupad yung pangarap mo. Hindi ko na pinansin sa Magda at pinagpatuloy ng paghuhugas ko. Nang matapos sa paghuhugas, ang pagluluto naman ang pinagpatuloy ko. Walang katapusan kung gawain sa bahay ni Tita Maureen. Rika, pahingi nga ng kape. Utos ng isa pang bruha na si Maya. Pwede bang ikaw na munang kumuha ng kape mo? Baka masunog itong niluluto ko. Ayoko nga. Baka masirang kuko ko. Napairap ako sa timura ni Maya. Ang mga anak ni Tita Maureen nasaksakan ng arte kahit hindi naman kagandahan. Bago ako makapasok sa universidad, pagod na ako sa mga utos nila. Umayag lang si tita na mag-aral ako kung gagawin ko pa rin ang mga gawain ko sa bahay. Rika, hindi pa ba yan tapos? Malilate na kami. Tapos na, maghahain na ako. Habang naghahain ako, siya naman pagpasok ni Tita Maureen sa kusina. Naupo na ang mag-iina sa lamesa habang hinihintay ang paghahain ko ng agahan nila. Rika, pagtimpla mo ako ng kape. Utos ni tita. Pagkatapos ko maghain, nagtimpla naman ako ng kape ni tita at ni Maya. Habang kumakain sila, saka ako naghahanda sa pagpasok. Nang makapagbihis na ng uniform, muli akong bumalik sa kusina para magligpit ng pinagkainan ng mag-iina. Saka lang ako makakapag-almusal. Ayaw nilang sumasabay ako sa kanila sa hapagkainan. Rika, may pera ka ba dyan? Tita, wala pa po akong sahod. Wala ka talagang salbi. Tita naman, huwag kang nagagalit, lalo ko'y pumapangit. Sa kabila ng hirap ko'y naging masayahin pa rin ako at hindi natatakot sa kanila. Aba, talagang ginagalit mo ako, Rika. Nang akmang ihampas ni Tita Maureen ang hawak niyang walis sa akin, mabilis akong tumakbo sa sala at dinampot ko ang bag ko. Hingal na hingal ako na makalabas ng bahay. Nang makalayo na ako sa bahay, saka ko lang binagalan ang lakad ko. Good morning, Rika. Lalong gumagandang umaga ko kasi nakikita ko na naman ang pinakamaganda babae sa sityo, bukang-buka. Ako naman, sarang-sira na umaga ko kasi nakita kita, Procopio. Pangaasar ko sa kapitbahay namin na ubod ng yabang at feeling gwapo. May itsura naman ito kahit papaano pero sobrang yabang lang. May lobes naman, Corpy na lang, ubo nang banggitin ang buong pangalan ko. Tumatawa akong iniwanan si Procopio Malanta. Pangalan pa lang nakakatawa na. Mabilis ang lakad ko para maabutan ko ang jeep na sasakyan ko patungong universidad. May oras ang pagdaan ng mga jeep sa sitio Bukang-Buka. Medyo may kalayuan kami sa lungsod. Sa tuwing nahuhuli ako, kailangan ko lakarin ng 15 minutes sa susunod na paradahan ng jeep. Pagkatapos ng klase ko'y namamasukan akong tagapagluto sa isang maliit na restaurant malapit sa universidad na pinapasukan ko. HRM ang kurso ko sa kolehiyo at nasa 2nd semester pa lang ako.
Nagtatrabaho ako para sa pang-allowance ko at pambili ng mga kinakailangan ko sa eskwela. BFF, kanina pa kita tinatawag. Tinakbuhan mo na naman ng tita mo, ano? Oo, buti naman sumabay ka sa akin. Libre mo ako pamasahe, ha? Dapat pala hindi na kita tinawag. Malakas akong tumawa, tinila ko ng marahan ng mahabang buhok ng matalik kong kaibigan na si Claire. Simula pagkabata, si Claire ang nag-iisang kaibigan ko. Ilang kabahayan lang ang pagitan ng bahay nila sa bahay ni Tita Maureen. Sa buwan na lang, mag-18 ka na, Rika. May pupuntahan akong isla. Isasama ko ng tita ko. Magkikitering sa mayamang may-ari ng isla sa mismong kaarawan mo. Gusto mo sumama? Pagkakataon mo na rin iyon para makatakas sa tita mo. Diba sabi mo pag 18 ka na, aalis ka na sa inyo? Ang yaman-yaman na may-ari ng isla. Sige, BFF, sasama ako. Malaki ang naging ngiti ko sa sinabi ni Claire. Lagi ko noon sinasabi na pag 18 na ako, aalis na ako sa bahay ni Tita Maureen. Bahala na kung saan ako mapadpad basta magpapakalayo-layo ako kila tita at sa dalawa kong bruhang pinsan. Terence POV. Tiya mo, my lord. Salitang ayaw kong marinig kahit kanino. Ang isang Terence Villamore ay hindi alam ang salitang pagmamahal. Kneel down. Malakas kong sigaw sa babaeng nasa harapan ko. Agad na lumuhod ang babae sa harapan ko na kahit pangalan niya hindi ko alam. Hindi ko kailangang kilalanin ang babaeng gagamitin ko lang at pagsasawaan sa kaibabasura. I'm Terence Villamore, the ruthless billionaire sa Pilipinas at mafia lord sa Italia. Hindi ko alam ang salitang awa at hindi ko alam ang salitang pagmamahal. Wala akong kinatatakutan at wala akong awa. Yun ang buhay na kinamulatan ko. Ang ama ko ay isang Italiano at ang aking ina ay isang Filipina. Nang yumao ang aking ama sa akin, isinali ng pagiging pinuno ng mafia. Bata pa lang ako, puro karahasan na ang nakikita ko. Ang ama ko na walang puso ang kinamulatan ko. May kapatid ako sa ina na pinahahalagahan ko ng husto. Ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan ko. Ang kapatid kong si Simon Yuchenko. Ang nakababata kong kapatid. Muli ako nagsali ng alak sa baso at nanigarilyo. Ganito ako tuwing napapag-isa ko. My life is different. Far from the normal life of others. Bata pa lang naging bato na ang puso ko. I don't show my emotions. Ang sabi ng ama ko noon, pag nagpakita ka ng emosyon sa uri ng buhay na meron kami, gagamitin nila laban sa amin. Magiging mahina sa paningin ng iba. No kindness can bring a smile to my lips. Kinatatakutan ang isang Terence Villamore. I had a ruthless reputation and unforgiving man. Walang gustong bumangga sa akin. Isang kumpas lang ng kamay ko yumuyuko na sila. If I cared about someone, I don't show any signs. Hindi ko ipinapakita ang pagpapahalaga ko sa isang tao. The billionaire Terence Villamore is heartless. I run my empire, emotionless and cold, as if these people were beneath me. Sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ang nagpagambala sa pananahimik ko na kinaayawan ko. Come in. My lord, Master Simon wants to see you. Send him in. Ang nag-iisa kong kapatid na pinapahalagahan ko pero hindi ko ipinapakita sa kanya. What are you doing here in Italy? Tinungan ko lang si Simon. Ang kapatid ko lang ang kaya akong kausapin ng walang halong takot. May mission ako sa Black Shield dito sa Italy. How's my big brother? Tura ni Simon na may malaking ngiti sa labi. Kapansin-pansin ang saya nito na ngayon ko lang nakita. You seem happy. What are you up to this past few days? Kahit hindi ko pinapakita ang pagpapahalaga ko sa kapatid ko, lihim ko itong inaalagaan at pinoprotektahan. I met a girl that is so different. She has something. Woman chasing me, but this one keeps pushing me away. Ngayon ako nakakilala ng babae na katulad niya. Terence. Natigilan ako sa mga tinura ni Simon. No such thing as a girl being different from others. Women are all the same. They are just for pleasure and to be fucked. Nothing else. Sigaw ng isip ko at mariin kong pinag-aralan ang mukha ni Simon. Don't look at me like that, Terence. Mahirap ipaliwanag, Terence, dahil ngayon ko lang din ito naramdaman. This is the first time I have been attracted too much to a girl. Sinasabi ko ito sa'yo dahil nag-iisa kitang kapatid at ikaw lang ang nakakakilala sa akin ng lubos. Kakaiba lang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi na ako nagsalita. Alam kong hindi naman magtatagal ang sinasabi ni Simon na nararamdaman niya para sa babaeng iyon. I know my brother. Katulad ko wala ding
Plus POV. Claire, bukas nang alis natin. Excited na ako. Sinabi mo naman kay tita mo na sasama ko sa isla, di ba? Nakahanda na mga gamit ko. Lilisanin ko na ang sityo bukang-buka at maninirahan na ako sa sityo matigas. Hindi ko napigilan ang mapangisi. Hindi napigilan ni Claire ang mapahalakhak. Huwag kang nakikinig lagi sa mga pinsan mong mahilig manood ng malaswang palabas. Oo, sinabi ko na kay tita na sasama ka. Saan mo itinago mga gamit mo? Alas-tres ng madaling araw ang alis natin. Tsak na naghihilik na ang tita Maureen mo ng oras na iyan. Hindi ako nakakaramdam ng takot sa pag-alis ko. Sobrang nasasabik ako sa pupuntahan naming isla at ang paglayo ko ng tuluyan sa sityo bukang-buka. Oo, baka tululaway na si tita at ang dalawa kong pinsan sa mga oras na iyan. Nakagawa na nga ako ng sulat para kay tita. Kahit man mukha silang mga kulugo, magpapaalam pa rin ako. Panabay pa kaming nagtawanan ni Claire sa itinuran ko. Hey, my loves, gusto mo ako na ang tatapos ng nilalaban mo? Tura ni Procopio na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Sana'y hindi niya narinig ang pinag-usapan namin ni Claire. Nasa ilog kami ni Claire. Walang baso kaya ang daming pinalabhan ni Tita Maureen. May pera naman ayaw bumili ng washing machine. Gusto niya talaga na sa ilog ako naglalaba at nahihirapan sa paglalaba gamit ang kamay ko. Naku naman, Procopio. Tigil-tigilan mo ako. Di mo nga magawa magsipilyo, maglaba pa kaya? Sadyang may pagkaprangka ako. Lahat ng nakikita ko at naiisip ko ay sinasabi ko ng harapan. Grabe ka talaga, my loves. Mapanakit ka ng damdamin. Hoy, Procopio, hindi ako mapanakit. Sinasabi ko lang katotohanan. Turan ko at ngisian ko siya. Marahan akong kinurot ni Claire sa hita. Claire naman, ang sakit ng kurot mo. Tigilan mo na si Procopio. Nagalit sa yung pinsan mong si Maya. Alam mo naman, crush na crush dun si Procopio. Bulong ni Claire sa akin. Bagay silang dalawa. Isang kulugo at isang maarte. Bulong ko din. Paano naman naging bagay ang kulugo at maarte? Ganito kasi yun. Pag sobrang arte, tutubuan ng kulugo. Tapos magkakaanak sila ng piksa. Bulong kong muli kay Claire. Malakas na napahalakak si Claire na maririnig sa buong paligid. Makaalis na nga, pinagtatawanan niyo na akong dalawa. Hey, my loves, hatid kita bukas ng motor ko? Muli kaming tumawa ng malakas ni Claire nang makaalis si Procopio. Kahit naman anong sabihin ko kay Procopio, baliwala lang dito. Lagi pa rin akong kinukulit. Para itong bato na walang pakiramdam. Kahit bilad ka sa araw, BFF, hindi ko umiitim. Samantalang ako para na akong sunog na sinaing sa kaitiman, lalo na't naglalagi tayo sa ilog. Nginisian ko lang si Claire. Hindi ko din alam kung kanino ako nagmana. Wala akong kinalakihang ama at ina. Ang dami nga nagsasabing ibang-iba ang itsura ko sa mga pinsan ko. Baka pinaglihi ako sa araw kaya hindi ako tinatabla ng araw. Ewan ko sa'yo. Babaliw ako tuwing kausap kita. Mahina akong hinampas ni Claire sa hita sa tuwa na naman ito. Ako naman, bugbog sarado pagkasama kita. Wala ka nang ginawa kundi hampasin ako. Nang mga hampasin na naman ako ni Claire, inunahan ko na siya. Mariin kong kinurot ang hita niya kaya napatili si Claire na ikinangisi ko lang. Rika, walang iya ka talaga. Ang sakit ng kurot mo. Ginisian ko lang si Claire at ipinagpatuloy ko na ang paglalaba. Sa paghihintay ko ng pag-alis namin ni Claire, hindi ko na nagawang matulog. Ilang beses akong uminom ng kape para hindi ako makatulog. Ngayon ang ika-18 kaarawan ko at ngayon din ang pag-alis ko sa sityo bukang-buka at pag-alis ko sa bahay ni Tita Maureen. Kahit naman masungit si Tita, nakakaramdam ako ng konting lungkot sa pag-alis ko. Kinasanayan ko na ang bunganga niya at kinasanayan ko na ang kaartehan ng dalawa kong pinsan. Kunti lang ang lungkot ko sa pag-alis ko. Hindi pwedeng marami kasi pag hindi ako umalis, baka magmukha na rin akong kulugo. Mahina akong pagkausap sa sarili ko. Nababaliw na ata ako sa dami ng kaping na inom ko, pati sarili ko kinakausap ko na. Mahina akong turan. 10 minuto bago ang 3:00, sinagis ko ang bag na naglalaman ng damit ko sa bintana. Tinanaw ko pa ito kung saan bumagsak para madali kong makuha mamaya. Nang pumatak ang 3:00, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng silid ko at sumilip muna ako kung may tao. Mabilis ang kilos ko nang masiguro kung walang tao na makakakita sa akin. Tinakbo ko ang pintuan at agad akong lumabas ng bahay. Hoy, akala ko hindi ka nalalabas. Anak ng kulog ko. Naisigaw ko sa sobrang gulat sa biglaang pagsalita ni Claire sa likuran ko. Agad kong hinila si Claire patungo sa may bintana at mabilis kong kinuha ang bag ko. Tumakbo ko nang mabilis nang makita ko ang pagbukas ng ilaw sa loob ng bahay.
Rika, ang bilis mong tumakbo! Pareho kaming hingal na hingal ni Claire nang tumigil kami sa pagtakbo. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang kabang nararamdaman ko nang bumukas ang ilaw sa bahay. Tiyak na nagising si Tita Maureen. Ko kasi, ginulat mo ako kaya napasigaw ako. Nagising siguro si Tita Maureen. Pwede na ako sumali sa paligsahan ng takbuhan. Sanay na akong tumakbo palayo kay Tita Maureen. Turan ko nang mawala na ang hingal ko na ikinatawa ni Claire. Tara na, naghihintay na si Tita sa labas ng bahay. Agad akong umawak sa braso ni Claire. Kung saan man ako mapadpad sa pag-alis ko sa sityo Bukang-Buka, sanay wala nang mukhang kulugo at wala nang palasigaw sa mapupuntahan ko. Paalam sityo Bukang-Buka. Sana sa pagbalik ko dito, iba na ang pangalan ng sityo. Mas maganda sana kung sityo Tigas na Tigas. Malakas na halakak ni Claire ang sunod kong narinig. Tinakpan ko agad ang bibig niya. Baka magising ang mga kapitbahay sa lakas ng pagtawa niya. Inasante nga ang katawan ko sa lalaki pero ang utak ko naman ay hindi dahil sa dalawa kong pinsan na laging nagkukwentuhan sa pinapanood nilang malaswang palabas na naririnig ko. Hay Tita Liwanag, kahit madilim kitang-kitang kagandahan mo tita. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang kagandahan mo tita. Turan ko na ikinangiti ni Tita Liwanag. Ikaw talaga Rika, nabola ka na naman. Handa ka na ba? Opo tita, handang-handa na ako. Ikaw tita, handa ka na ba? Pumasok ka na nga Rika sa sasakyan. Ang kulit mo talaga. Claire, tabi na lang kayo ni Rika sa likuran. Sumunod agad ako kay Claire sa pagpasok niya sa loob ng sasakyan. Umayos ako ng upo. BFF, mamimiss kita na hindi makita araw-araw. Wala na malilibre sa akin at wala na akong BFF na maganda. Sa totoo lang, nakakaramdam ako ng lungkot sa pag-alis ko. Marami pa rin magagandang memories ko na kasama si Claire simula nung bata pa kami. Mabait ang mga magulang ni Claire sa akin. Madalas ko noon na tinatakasan si Tita Maureen at sa bahay nila Claire ako lagi nagpupunta. Namimiss din kita BFF. Wala na akong kaibigang baliw at maraming kalokohan. Grabe sa akin, baliw talaga. Tinawag na nga kitang maganda kahit cute ka lang tapos sasabihan mo akong baliw. Turan ko at nilisian ko si Claire. Ang bro akong BFF na kakampi ko sa lahat ng bagay. Matulog ka na lang Rika, kung ano-ano naman sinasabi mo. Sinandal ko ang ulo ko, saka ako pumikit. Ngayon ko lang naramdaman ang antok ng umusad na ang sinasakyan namin. Paalam sityo Bukang-Buka. Paalam Tita Maureen, Maya at Magda. Ani ko sa isip ko. Rika, tingnan mo ang isla na iyon na nasa kabilang panig, parang nakakatakot. Alam mo, sabi ni Tita, wag na wag akong gagawin doon. Nakailang beses na kasi ako sinama ni Tita sa Angel's Paradise. Ang usap-usapan, misteryoso ang katabing isla na iyon. Agad kong tinanaw ang sinabi ni Claire na isla. Mukhang alam ko na kung saan ako pupunta. Kung walang nangangahas na puntahan, iyon, ay wala akong magiging problema na may pumigil sa akin. At magkakaroon ako ng pagkakataon na makilala ang Prince Charming ko. Baka nagtatago sa isla na iyon. Agad ako napangisi. Anong hiningisi-ngisi mo dyan, Rika? Yung mga paganyan mo, mukhang may naiisip ka na namang kalokohan. Tura ni Claire at nangungunot ang noo niya habang tinititigan ako. Inakbayan ko siya agad. Hindi ko muna sasabihin sa kanya ang plano ko. Baka sabihin niya kay Tita Liwanag at pigilan ako. Saka ko nagagawin sa huling gabi namin sa Angel's Paradise. 3 araw kami mananatili sa isla at tutulong sa gaganaping event at sa pagluluto. Excited na ako makadaong ang bangka at may apak ang paa ko sa puting buhangin. Masayang turan ko. Noon pa man, mahilig na ako magpunta ng dagat. Madalas kong takasan si Tita Maureen at nilalakad ko ang patungo sa dagat na hindi naman kalayuan sa bahay namin. Pag wala si Claire kahit mag-isa ako, doon ako madalas tumambay pag inis na ako sa mga pinsan ko at kay Tita Maureen. Hoy bruha, hindi tayo nagpunta dito sa isla para magbakasyon at magliwaliw. Nandito tayo para magtrabaho. Nilisian ko lang si Claire. Para kang kontrabida, bes. Alam ko naman yan. Bakit hindi mo ba iaapak ang paa mo sa buhangin pagbaba natin ng bangka? Lilipad ka ba? Nasaan ang pakpak mo? Hindi ko akalain na aswang ka pala na may tinatagong pakpak. Kaya ba nawawala ka paggabi? Turan ko't kinapaka ko ang likuran niya at itinaas ang t-shirt ni Claire. Malakas na halakhak ng mga kasama namin sa bangka ang sumunod kong narinig. Oy, masaya na naman kayo. Huwag masyadong tumawa, baka ibang kasunod niyan mga moy dito sa bangka. Muling nagtawa na ng mga tao sa bangka. Si Claire na mapanakit ay hinampas ang braso ko sa sobrang pagtawa na naman nito. Aray ha?
Tumawa ka na lang, Claire. Huwag namang hampas. Ihulog ko sa dagat para kainin ka ng mga pating eh. Tumigil si Claire at namutla ito na kinatawa ko. Ang sama mo talaga kahit kailan. Tura ni Claire. Ako naman ang tumawa. Natigil lang kami sa pag-aasara ng dumaong na ang bangka sa dalampasigan. Agad akong tumalon kahit hindi pa naiaayos ang bangka. Rika, mag-iingat ka nga. Sigaw ni Tita liwanag. Oo, Tita. Maliwanag naman kaya kita ko tadalunan ko. Turanggot ngumisi ako. Napailing-iling na lang si Tita sa tinuran ko. Ilang beses kong inilubog ang paa ko sa buhangin. Ang sarap sa pakiramdam. Ganito ang gusto kong tirahan. Malapit sa karagatan. Mahina akong turan. Ilang sandali pa'y sabay-sabay na kami naglalakad patungo sa malaking bahay. Hindi na bahay ito kundi palasyo na sa laki. May mga cabin din sa palibot. Ang yaman-yaman siguro na may-ari nito. Sa isip ko habang pinagmamasdan ko ang labas ng malaking bahay. Natigilan ako nang lumabas ang isang napakagandang babae na may matamis na ngiti sa labi. Para ito isang manika at may kalakihan ng tiyan nito. Baby, slow down. Baka mapano ka. Tura ng napakagwapong lalaki na nakita ko sa buong buhay ko. Nasa langit na ba ako? Bakit may mga anghel dito? Lord naman, bakit naman kinuha mo na ako agad? Hindi pa nga ako naaano. Pumigit pa ako at pinagdikit ko ang palad ko. Para ako nagdadasal sa itsura ko. Nagmulat ako ng mata nang marinig ko malakas na tawanan at lahat ng mata sa akin nakatingin nang tumigil sila sa pagtawa. Ano ka ba naman, Rika? Nakakaya ka talaga. Bulong ni Claire sa akin. Ay, ano pangalan mo? Wala ka pa sa langit. Huwag ka muna doon. Ang ganda-ganda mo pa naman. Bata ka pa, mag-asawa ka muna. Natigilan ako at napatitig sa magandang babae na may malaking tiyan sa harapan ko. Napakabait naman niya. Maganda na, mabait pa. Sa isip ko habang tinititigan ko siya. Anong pangalan mo? Tanong nito. Rika Samonte, ang ganda. Lalo itong gumanda nang tumawa ito at nang tumigil muli akong tiningnan. Pinulupot ng gwapong lalaki ang isang braso nito sa bawang ng magandang babae. Mag-asawa siguro sila. Tanong ko sa isip ko. Ma'am Angel and Sir Justin, pasensya na po kayo kay Rika. Ayos lang liwanag. Nakikita ko sa kanyang kapatid ko si Ara. Siguro magkasing edad lang sila ni Rika. Kaya lang ang kapatid ko masungit, si Rika masayahit makulit. Tura ni ganda at muling umiti sa akin. Ma'am Angel, siguro kasing ganda niyo rin ang kapatid niyo. Gusto ko na tuloy tumira dito, walang mukhang kulugo. Muling malakas na tawanan ang maririnig sa paligid. Hinila na ako ni Claire at tinapan ang bibig ko. Marahan pang kinurot ang tagiliran ko. Tumigil ka na. Nakakayakin Ma'am Angel at Sir Justin ang kadaldalan mo. Bulong ni Claire. Namurot ka na naman. Ihagas kaya kita sa dagat. Bulong ko din sa kanya. Tumigil lang kami ni Claire sa pagbulong nang tumikim yung gwapong lalaki na nagngangalang Justin. You can use the big cabin on the left side. Mukhang may pagkamasungit si Sir Justin at seryoso. Hindi katulad ng asawa nitong si Ma'am Angel na laging nakangiti. Nice to meet you, Rika. Tura ni Ma'am Angel bago ito tumalikod. Agad itong inalalayan ni Sir Justin. Sana'y makilala ko din ang Prince Charming ko. Yung tipong parang si Cinderella. May gwapong prinsipe na nagligtas sa kanya sa mapang-api na madrasta at 2 anak nito. Parang si Tita Maureen at 2 kong pinsan. Ang mga kontrabida sa buhay ko. Turan ko at pumikit pa ako na parang nangangarap na ang prinsipe ko'y nakasakay sa kabayo na nasa harapan ko. Hoy Rika, may pa-Cinderella ka pang nalalaman. Walang ganyan sa totoong buhay, no? Panira ka talaga, Claire? Kala ko ba best friend kita? May pagkakontrabida ka din ngayon, no? Best friend nga kita kaya ginigising kita sa katotohanan. Turan nito at tinapat pa ang mukha sa akin. Nas, ang baho. Magtutrush ka nga. Pangasar ko sa kanya. Makaganti man lang sa pambabasag niya sa imahinasyon ko. Napatingin ako sa kabilang isla para akong hinahatak papunta doon. Baka doon ko makikilala ang Prince Charming ko. Sigaw ng isip ko. Ikalawang araw na namin sa Angel's Paradise. Naging abala kami sa paghahanda at pag-aayos para sa gaganaping event. Napakabait ni Mama Angel sa akin. Parang gusto ko nalang tumira dito. Napakapayapa, walang nakasigaw sa akin araw-araw katulad ng madalas gawin ni Tita Maureen. Rika, anong ginagawa mo dito sa dalampasigan? Ay, malaking hotdog! Naisigaw ko sa pagkagulat sa biglaang pagsasalita ni Claire sa likuran ko. Malakas na tawa ni Claire ang sumunod kong narinig. Lumipat siya sa harapan ko at hindi pa rin mahinto sa pagtawa. Sinira na naman ng bruha ang pagmumuni-muni ko.
habang nakaupo ako sa buhangin at nakatanaw sa karagatan. Hoy, masaya ka na niyan? Panira ka talaga ng moment. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Wala akong hotdog, perlas lang. Mula noong mga bata pa tayo, gustong-gusto mo talaga ng ganito. Yung nauupo sa dalampasigan at mag-moment? Oo. At ikaw naman, mula noon, panira ka na. Tinanong mo pa talagang bruha ka kung ano ginagawa ko. Malamang nakaupo sa buhangin. Muling tumawa si Claire sa sinabi ko. Napatingin ako sa dulong bahagi ng isla na sinasabi nilang huwag pupuntahan dahil napaka-mistoryoso nito. Sa 2 araw namin sa isla para kung hinahatak patungo doon. Kung hindi dumating si Claire, naisipan ko nang tumayo at maglakad patungo doon.